Sa wakas, nakikinig na ang mga tao matapos ang lahat ng babala. Milyon-milyong tao ngayon ang pinipiling umiwas, lumayo sa mga bagong kotse na ito. Ang ebolusyon ng sasakyan ay nangangahulugang napakakomplikado mo na. Hindi mo na sila kayang ayusin mag-isa. At ang desisyon na iwasan ang ilan sa mga bagong kotse na ito sa 2026-2027 ay isang napakamalayang desisyon. Iniiwasan nilang mapunta sa mga dealer na naniningil ng dolyar. 250 kada oras sa pagawaan para sa mga kotse na hindi mo na kayang ayusin o i-diagnose mag-isa. Habang nagyayabang ang mga gumagawa ng kotse na ganap na autonomous ang bagong modelo nila, ironic talaga yon. Kapag inisip mong ikaw, ang tunay na may-ari ng kotse ay nawalan ng otonomiya at ang kotse na ang may kontrol. Hindi mo na hawak ang kotse mo, siya na ang kumukontrol sa'yo. Pag-usapan natin kung bakit mas pinipiling gamitin ng marami ang kanilang lumang sasakyan kaysa subukan ang bagong teknolohiya. Tara, simulan na natin. Maiksi ang buhay para magmaneho ng boring na kotse. Shhh! Naririnig mo ba yon? Ganyan ng milyon-milyong inis na customer na tulad ko na ngayon ay nagtatanong, paano tayo napunta sa pagbabago ng industriya ng kotse? Itatabi ko na lang lumakong kotse kasi di ko kayang bumili ng bago. Hindi dahil sa mabilis na pagtaas ng mga presyo at mga presyong nakalagay na talagang nakakagulat at nagpapabukas ng mga mata mo at nagpapabagsak ng panggamo. Hindi. Kahit lampas 50,000 na ang presyo ngayon, simula pa lang ito ng katapusan. Marami pa rin naniniwalang maliit na bahagi lang ito ng problema. Kahit kaya mong bumili ng bagong kotse, napapansin ng karamihan ng customer na nawawalan sila ng kontrol sa kanilang sasakyan. Hindi na nila kayang ipayos dahil hindi mo na kayang gawin mag-isa. Sa totoo lang, ito'y bumabalik sa usapan na matagal ko nang nabanggit. Alam mo, nagkaroon ako ng isang X5 diesel. Maraming taon na ang nakalipas at gustong-gusto ko ang kotse hanggang sa hindi na. Nagsimulang lumitaw ang ilang problema. EGR, DPF at diesel exhaust fluid, lahat ng isyong yan ang nagdulot ng iba't ibang problema. Kung hindi ito, iba na namang problema. Yung DEF fluid na nagyayelo, may tangke, nabiyak, nabasag. Ang problema mga $4,000 ang kailangan para ayusin yon at mas malala, bagong teknolohiya yon na ipinilit sa ating mga consumer. Kasi 10 taon bago yon, napakasimple lang ng mga diesel engine. Lagyan mo lang ng diesel, mataas ang compression, i-compress mo, at tuloy-tuloy lang silang tumatakbo sa kalsada. Oo, naglalabas sila ng konting alikabok at carbon, pero maaasahan talaga sila dahil simple lang. Kadalasan, kaya mong ayusin ang mga problema mag-isa, tanggalin at palitan ng injector, tapos pwede ka na magpatuloy. Simula noon, mas naging komplikado ang mga kotse. Ngayon, nag-evolve na sila, samantalang 10 o 15 taon lang ang nakaraan, simple pa ang mga ito. V6 na makina V8 na makina kakaunti lang ang mga kotse na may turbo, maliban na lang kung high performance na kotse ito, yung mga espesyal na one-off na edisyon. Naiisip ko yung Mazda RX-7 Twin Turbo at 300 ZX Twin Turbo nun. Daldal performance talaga sila, pero pinili mo yon at alam mo kung ano papasukin mo. Ang mataas na performance ay kadalasang nagpapapaikli sa buhay ng makina. Habang lumilipas ang panahon, napapansin nating nagbabago ang industriya at tinutulak ang mga customer sa hindi nila gusto. Ngayon, halos lahat ng kotse ay may turbocharger na. Ngayon, imbes V6 turbocharged 3-cylinder na makina na ang ilalabas nila. Pero alam mo ba, akala mo yun na ang pinakamasama pero marami pang manufacturer ang nagpasimula ng direct fuel injection. Produkto ito ngayon, syempre, ng pagiging episyente. Ngayon, may mga kautusang nag-uutos sa car manufacturers na gumawa ng produktong mas matipid sa gasolina at mas mababa ang kolusyon. Alam na natin ang resulta niyan, madalas nilang sinasabing mas kaunti ang konsumo ng gasolina. Sa totoong mundo, maraming pag-aaral ang nagpapakita na karamihan sa bagong turbocharged na 4-cylinder engine, kahit ipinagmamalaki ang tipid sa gasolina, ay nakakakuha lang ng 1 o 2 lang na milya kada galon na mas maganda kumpara sa dati nilang V6 na makina. Tingnan mo ang Mercedes-Benz. Ikumpara mo ang lumang C300 sa bagong C300. Ang bagong C300 ay may turbocharged na 2 litrong makina na kilala ring nagkakaroon ng ilang problema sa ilang pagkakataon. Yung lumang C300 naturally aspirated na V6, napakatibay at napakamatibay. Hindi naman talaga malaki ang pagkakaiba sa konsumo ng gasolina. Kaya para saan ba natin ginagawa lahat ng ito? Parang may mas malalim na issue, pero nagsisimula ng magpansin ng mga tao. Milyon-milyong tao na ang nakakapansin. Nagising ako at napansin ko rin ito.
Dahil ngayon, ang nakikita natin ay ang kakayahan o sabihin na lang natin ang pagiging mapilit ng maraming OEMs na parang pinipilit nila ang mga consumer na wala kang ibang magagawa kundi dalhin ang kotse mo sa dealer. Dealer na lang ang pwedeng mag-troubleshoot at diagnose ng kotse mo. Kasi nililimitahan ka na nila. Nakakita na tayo ng napakaraming video kung saan maraming independent na YouTuber ang nakakuha ng kotse, sinubukang ayusin at ayon na stranded sila. Bakit? Dahil wala silang karapatan o access. Pwede nilang palitan lahat ng pyesa, baterya, motor, alam mo na, water pump. Kaya nilang gawin lahat ng mga repair na yan. Kaya pa nilang mag-welding at maglagay ng bagong body panel. Pero kapag dumating na sa punto na kailangan ng reset dahil naglalabas na kung ano-anong fault ang kotse at sinasabi, hindi pwede, may ganitong kondisyon ang sasakyan. Wala ka ng kakayahan ngayon na mag-quick reset at basta-basta na lang umalis. Pwede mong palitan lahat ng hardware at hybrid na baterya at gawin lahat ng trabaho ng mga dealer hanggang sa gateway na yon. Tama ka. Ang gateway o access ay parang software lock o kandado. Marami sa ating ngayon lang nahihirapan dito. Nakikita natin ito kahit saan. Sa napakaraming YouTuber, napakaraming manufacturer na tila nilalagay talaga ang mga software lock na ito para pigilan kang i-service, i-maintain at ayusin ang sasakyan mo kapag kailangan. Pero ngayon, napipilitan ka ng magbayad ng mataas na singil sa mga shop, $2 hanggang $300 kada oras, sobrang mahal ng presyo ng ilang pyesa. Hindi na rin malamang magkakaroon ng third party na pyesa. Talagang dealer na lang ang pwede mong puntahan. Tinitingnan natin ang maraming pagbabago sa industriya ng sasakyan kaya maraming lumilipat sa hybrid. Ibig kong sabihin, tingnan mo na lang sina Toyota, Lexus at marami pang iba na ngayon ay nakatutok talaga sa paglipat sa alinman sa purong electric o hybrid na mga drivetrain. Ngayon, convenient ang plug-in hybrids. Hindi ka palaging kailangang nakasaksak pero mahal pa rin ang baterya. Maaring umabot sa libu-libong dolyar ang gastos pagkalipas ng 7 hanggang 10 taon. Kapag nagsimulang magpakita ng pagkasira ang baterya, hindi na ito kasing ganda mag-charge. Nakita't narinig na natin ang mga kwento. Masyadong mabilis mag-charge, masyadong mabagal mag-charge, mataas na temperatura, mababang temperatura. Ang mga salik na ito ay nagpapabilis ng pagkasira ng mga baterya sa plug-in hybrid at mas lalo pa sa purong electric na sasakyan. Tanungin mo ang sarili mo kung bakit umatras ang ilang gumagawa ng kotse sa paggawa ng electric na sasakyan dahil wala namang bumibili. Tingnan mo, milyon-milyong tao na ang nagsisimulang magbigay pansin. Nagsisimula na nilang mapansin na, sandali lang, pagkatapos ng 10 o 11 taon, kapag hindi na gumagana ang baterya, katulad ng sa cellphone mo, may cellphone ka. Yung baterya niyan, alam mo, pagkatapos ng 3 o 4 na taon, hindi na ganun katagal ang charge. Kahit dumagana pa, hindi na ito tumatagal ng buong araw tulad dati nung bago pa. Ganito rin sa mga kotse. Malungkot na katotohanan, napansin na ng mga tao at pinagdugtong ang mga pangyayari. Hindi ito tungkol sa mga nasusunog o sumasabog na kotse sa kalsada o utos na iparada sa labas gaya ng sinasabi ng mga gumagawa ng kotse. Nire-recall na ang mga kotse dahil sa posibleng malalang sira ng baterya at sunog sa driveway mo. Wala itong kinalaman sa mga insidenteng yon dahil, aminin natin, kakaunti lang naman talaga ang mga kasong nasusunog ang mga kotse na ito. Ang malaking issue ay pagkalipas ng 10 hanggang 12 taon, kailangang magpalit ng baterya na nagkakahalaga ng 10 to 30,000 dolyar. Doon lumalala ang problema at hindi lang yon. Marami nagsasabi, "Oy, nagmamaneho ako ng mamahaling Lamborghini na 300 at 50,000 ang halaga." Alam mo ba? Pagkatapos ng 10 taon, kung kailangan kong maglagay ng baterya doon na nagkakahalaga ng 3,000 at libong sino ang may pakialam, may halaga pa rin ang kotse. Ayos lang yon. Kung di ka nagmamaneho ng ordinaryong sasakyan gaya ng iba sa merkado, kadalasan, ginagamit lang ng mga tao ang kanilang sasakyan papunta sa trabaho o paaralan at napapansin na marami ng plug-in hybrid, regular hybrid at purong EV sa merkado. Alam nating ang mga mandato ay natutulak sa tao na bumili ng purong EV dahil gusto nila ng zero emissions pagsapit ng 2035 halos sa lahat ng kanluraning bansa. Kaya napipilitan ang mga mamimili na bumili ng ganoong sasakyan. Bakit? Kasi yun ang mandato at pressure mula sa gobyerno at iba pa. Kaya pinipilit ang mga manufacturer na gumawa ng zero o mababang emission na produkto. Ngayon, naririnig nating napupuno na ang mga landfill at hindi pa natin alam kung saan mapupunta ang lahat ng baterya.
Oo, kahit na may mga kumpanyang nagre-refurbish na nagsasabing kaya nilang ayusin at ibalik sa ayos ang baterya, hindi lahat ay napupunta sa landfill. Pero ang totoo, marami pa rin ang napupunta roon. At sa kalaunan, kapag naging epekto na ito sa hinaharap at iniisip mo, 10 taon, 15 taon mula ngayon, lahat ng napakaraming baterya sa merkado ay magiging dagsa ng mga problema. Yung mga problemang hindi talaga inaasahan o nakita ng mga customer. At sa totoo lang, kapag nangyari na sa kanila, ayaw na nilang madamay pa doon. Sa totoo, hindi lang yun ang problema. Nagkakaproblema ang maliliit na direct injection turbocharged engines na mainit ang takbo, natutunawang plastic, lalo na sa turbocharged at direct injected fuel injectors. Hindi na ito simpleng port fuel injector na 300 piso lang ang palit. Ngayon, nakabaon na talaga ang mga ito sa ulo ng makina. Narinig ko na maraming problema sa mga injector na napuputol. Hindi na ito DIY gaya ng dati. Ngayon, sa dealer mo na lang talaga mapapagawa ang direct fuel injection. Ang mga turbocharger ay kadalasan nakatago sa ilalim ng hood, kaya mas mainam na mekaniko ang gumawa o dalhin sa dealer. Marami sa reprogramming at pag-reset ng code, kailangan mo talaga ang dealer. Ibig kong sabihin, tingnan mo na lang si John Deere. Si John Deere ay isang klasikong halimbawa kung saan di umano ay kamakailan ay nawalan sila ng kaunting pinansyal. Legal na kaso ito dahil nagreklamo ang mga magsasaka. May bago silang mamahaling kagamitan at pinangakuan ng suporta. Maaaring mag-remote dial-in para i-reset at i-diagnose ang kagamitan kaya mabilis ang serbisyo. Marami ring nagsasabi na magaling sina John Deere at mga katulad na kumpanya. Ang katotohanan ay marami pa ring pagkakataon na ang mga magsasaka at mga taong tulad nila ay hindi kayang ayusin agad sa bukid ang kanilang kagamitan. Maaring maghintay sila ng pyesa dahil kailangang umorder pa at may posibleng pagkaantala. Masakla pa, yun pa ang pangunahing kabuhayan nila. Kita mo, ang pagmamaneho ng traktora tuwing anihan ay nangangahulugan na ito'y tumatakbo 24/7 hanggang matapos ang trabaho. Ang problema, nasira ang traktora kaya kailangan mo ng pyesa. Anong mangyayari? Hindi mo madidiagnose o maayos ito sa bukid at minsan kailangan pang maghintay ng pyesa. Magiging pareho rin ang sitwasyon sa maraming sasakyan. Hindi ito tungkol sa pagsigaw ng kaguluhan pero lumalaki at nagpapatuloy ang problemang ito. Ang pagbili ng kotse ay hindi isang beses lang. Napagtanto na maraming gumagawa ng sasakyan na kaya nilang itali ang mga mamimili sa kanilang service at parts network. Bakit at paano? Nagsimula ito sa mga subscription service, gaya ng ginawa ni BMW na isa sa mga nauna rito. Alam mo, ang mga subscription service ay maaaring magkahalaga ng $15 kada buwan para sa iyong heated seats. Baka kailangan mo pang magbayad ng $8 kada buwan para sa iyong navigation. Posibleng kailangan mo pang i-activate ang isa pang feature sa loob ng kotse para sa dagdag na 12 tuldok siyam na putsyam. Mas malala pa, kasama na talaga sa kotse lahat ng hardware, modules at wiring. Paano nga ba nila nagagawa ito? Ganito kasi, isinusulat nila sa kanilang software na hindi mo magagamit ang feature na yon hanggat hindi mo ina-unlock ang software patch na yon, hanggat hindi mo binabayaran ang bill na yon, ang buwan ng subscription fee at saka lang nila bubuksan ang feature na yon para sa'yo. Ngayon, mas marami na tayong nakikitang ganito. At syempre, marami ang tumutol dito at sinasabing umatras daw ng kaunti ang BMW sa ilan sa mga ganyang gawain. Pero patuloy pa rin itong palihim na ipinapasok. Naririnig natin na pati ang General Motors at marami pang ibang gumagawa ng sasakyan ay nagsasabi na ganito. Apple CarPlay, Android Auto, sinusubukan nilang alisin ang mga produktong yon, sinasabi nila, tingnan mo, pero magbibigay kami ng sarili naming mga sistema. Ang mga bagong uri ng sistema na parang sinisiguro na ang iyong binabayad na subscription ay diretsong mapupunta sa bulsa nila. Maraming manufacturer ang nag-iisip ng bagong paraan para kumita. Hindi na lang basta ibebenta sa iyo ang kotse, sana bumalik ka para sa oil change at baka dumaan ka rin sa parts department para kay Tito Bob kung kailangan mo ng starter o pyesa. Kailangan mo ng bagong filter, air filter at oil filter. Hindi lang ito tungkol sa parts at service department, mas malawak pa ang usapan. Ito ay garantisadong paraan ng operasyon at siguradong pinagkukunan ng kita para sa karamihan ng mga manufacturer na ito. Ibig sabihin, kahanga-hanga talaga ang malikhaing dealers at OEM. Kapag inaalok ka nila ng mga subscription service, wala ka talagang ibang pagpipilian. Noon, kakaunti lang talaga ang pinagkukunan ng kita ng mga dealer. Sa unang benta ng kotse, kikita sila ng 1,000. Kung mag-finance sila, depende sa interest, pwede pa silang kumita ng 1,000.
Umasa silang babalik ka para sa serbisyo na mahalaga sa katapatan, pagpapatakbo at pagbibigay ng malaking ngiti at concierge service. Bibigyan ka ng tasa ng kape at ngiti pagpasok mo na may pag-asang maganda ang lahat. Ang matatamis na ngiti ay sapat na para bumalik ka at gastusin ang pinaghirapan mong pera sa service department. Nakita rin natin ang pagdami ng third party o maliliit na independent shops sa mga eskinita dahil mas mababa ang singil nila kada oras. Minsan nakakakuha sila ng jobber parts at malikhain sa sariling paraan. Diretso ka rin nakakausap sa mekaniko kaya may kalayaan at autonomiya ka sa sasakyan na wala sa dealer network. Naranasan mo na bang dalhin ang kotse mo sa dealership at talagang kausapin para maintindihan ang problema? Parang interface lang kausap mo. At minsan parang AI robot dahil madalas hindi rin alam ng service advisor ang ginagawa nila. Madalas, puro kalokohan lang ang sinasabi nila na galing pa sa tatlong iba't ibang tao mula sa mekaniko, papunta sa isa pang mekaniko, sa supervisor, tapos sa iba pa, pati na rin sa mga papeles at kung ano lang ang nabasa nila sa invoice. Minsan, may mga detalye na di nasasama sa pagsasalin, kaya kapag kinausap mo ang service advisor, hindi mo lubos na naiintindihan ang kwento. Sa halos lahat ng pagkakataon, hindi mo talaga makakausap ang mekaniko ni maintindihan kung ano ang hinaharap nila, kung ano ang nakita nila, at kung ano ang mismong problema. Ang kausap mo ay yung tao sa harap mo na kumikita ng $15 kada oras at basta na lang sinasabi, "Uy, kailangan mo ng bagong struts." Oo, wala ka talagang kontrol. Pero ang serbisyo at pyesa ay isa bang paraan ng kita ng mga dealer. Nakakalungkot dahil mas marami ng aspeto ang usaping ito ngayon kaysa 10 o 15 taon na ang nakalipas. Kita mo, ang bago sa buong larong ito at ang bago sa usapang ito ay ibang usapan na. Narinig mo na yung tungkol sa mga maintenance plan, di ba? Nagbibigay sila ng 5 o 7 taong libreng maintenance plan, minsan kasama na sa presyo ng sasakyan o halos libre na lang ibinebenta. Pero bilang mamimili, hindi mo namamalayan na hindi lang ito tungkol sa libreng 7 o 5 taong maintenance plan. Kasama rin dito na 3 taon lang ang bumper-to-bumper warranty ng kotse mo. Kaya ang ginagawa nila, dinadagdagan nila ng 2 taon bilang maintenance plan. Pero mapapansin mo, sa unang 3 taon na yon, wala namang nakikitang problema. Ayos ang kotse, heto ang susi mo sir, tapos na ang oil change mo, salamat ulit, kita tayo ulit sa 6 na buwan. Ganyan madalas ang sistema. Pagkalipas ng 3 taon, tapos na ang warranty. Sa ika-4 at ika-5 taon ng maintenance, iniisip mong may libre ka pa bang maintenance. Gamitin natin yon. Sa susunod mong oil change, dun ka na at magpa-rotate ng gulong. I-check din nila lahat. Nakakatawa kung paano ito gumagana. Kasi kadalasan kapag tapos na ang warranty, dun sila nagsisimulang maghanap ng sira. Doon na sila nagsisimulang maglabas ng mga reklamo. Bigla na lang, teka lang, sandali, yung preno mo nasa 30% na lang. May tagas ka na sa cam housing at yung timing chain cover mo may tumutulo na rin. May katok din at parang hindi lahat ng 6 na cylinders ng kotse mo ay gumagana. Siguro dapat nating i-diagnose ito kasi mula 3 taon na ayos ka, biglang nagbago ang sitwasyon. Sa ika-4 at ika-5 taon, biglang nakakaroon ng mas malaking kita ang dealer sa paghahanap ng mas maraming problema. Hindi ito aksidente, kundi disenyo talaga. Kung sigurado ka sa 5 taong maintenance mo, bakit di mo ako bigyan ng 5 taong warranty? Pero hindi nila ginagawa. Lumalagpas sila ron kasi alam nilang, ayon sa karaniwang patakaran at average, natural lang tumanda at masira ang mga sasakyan. Binibigyan din sila nito ng kakayahan para simulan buksan ang tseke mo. At maraming mga nagdi-DIY sa bahay ang nagsasabi, sige, ayos lang yan. Para sa mga malalaki at komplikadong bagay, dadalhin ko ito sa dealer. At para sa maliliit na bagay, tulad ng pagpapalit ng langis at serbisyo sa preno, kaya ko namang gawin yon mag-isa. Madali lang yan, hindi naman masyadong mechanical at kaya ko namang asikasuhin yon. Alam mo ba ang tungkol sa ilang electric vehicle na yon? Kapag gagawin mo ang likurang preno, kailangan mo ng software na pagmamay-ari at pinapatakbo ng dealer para ma-release ang likurang preno. Sa totoo lang, pati ang luma nating Mercedes C300, meron din itong release sa likurang preno na kailangan mong pilitin ng computer para i-release ang park brake. Kung hindi mo gawin at pilitin tanggalin ang caliper, mababasag ang pyesa at gagastos ka ng libu-libong dolyar. Para itong patibong, alam nila yon. Madalas natatakot ang mga tao kahit alam nilang kaya nilang lampasan ng ilang dagdag na feature. May dagdag komplikasyon na dati namang wala. Masama ba ang simpleng pull handle para sa park brake?
Ngayon, karamihan ay gumagamit ng electric park brakes at dagdag na solenoid, motor at komplikasyon, kaya marami ang ayaw sumubok o magsugal. Diretso na lang sila sa dealer, kaya parang kinakaladkad ka pa rin pabalik sa service department. May iba pa tayong dapat pag-usapan dito. Ngayon, milyon-milyong tao na ang nagsisimulang makakita nito. Yung katotohanang nakatalika sa dealer, napakamahal ng singil sa shop. Hindi mo rin kayang i-reset ang mga code. Hindi mo na mapalitan ang baterya nang hindi pinapa-reset sa dealer. Ang dami ng limitasyon na yon. Bukod pa dyan, sa 2027, may bagong mandato na magmumonitor sa'yo, titingnan ang galaw ng mga mata mo, bawat kilos mo, at magpapasya kung karapat-dapat ka pang magmaneho. Maraming nagsasabi na ang mga mandato ay maliit na simula ng pagbabago na sinasabing para sa kaligtasan at para matiyak na hindi ka lasing. Pero maraming tao ang inaasahan na lalawak pa ito at sila na ang magpapasya kung kaya mo pa bang magmaneho o hindi. Kita mo, nawawala na ang kalayaan ng mga sasakyan, pati na rin ng mga may-ari sa malayang pagmamaneho at paggawa ng sariling desisyon kung kailan magmaneho. Ngayon, maraming computer sasakyan at OEM ang gumagawa ng kapaligiran na hindi mo na kailangang humawak sa manibela. Ganap ng autonomous ang sasakyan pero nawala ang iyong kalayaan. Ganito na ang takbo ng industriya ngayon. Napapansin na ng mga tao at sinasabi nilang, "Wow, minomonitor ng kotse ko ako pati mga pasahero ko." Hindi yan maganda. Sa totoo lang, nag-apply pa nga ang Ford ng patent para sa self-repossess. Kaya kung isa ka sa mga taong, alam mo na, hindi makabayad at pagkatapos ng ilang sunod-sunod na buwan ay hindi mo na talaga nabayaran, may patent sila na hindi pa nila pinapatupad, hindi pa ito isinasagawa. Pero gusto nilang tiyakin na ang ideya na itong sasakyan ay kayang magmaneho mag-isa palabas ng garahe mo papunta sa kalsada para madali itong makuha ng tow truck. O hahanapin nito ang daan papunta mismo sa auction house o pabalik sa base nito para ito ay makuha at maibenta sa bangko. Kita mo, ilan sa mga bagong teknolohiya ang ginagamit na ngayon. Hindi na malaya ang mga sasakyan ngayon. Diretso at simple lang. Mga sasakyang hindi mo na kayang ayusin, masyadong komplikado at mahal pag nasira. Ang plastic, natutunaw. Marami ang naniniwalang hindi na kasing talino ng dati ang mga automotive engineer. Ibig kong sabihin, dati namang hindi natutunaw ang mga sasakyan sa ilalim ng hood. Hindi rin dati naglalabas ng tagas sa ilang paraan. Wala tayong carbon fouling noon. Kaya paano nangyari na parang humihina ang galing ng mga engineer? Sa totoo, hindi sila ganon. Alam nila ang limitasyon nila at yon ang problema. Mas matalino na sila ngayon. Alam na nila ang life cycle, bathtub curve at infant mortality, pati na rin kung gaano katagal ang buhay ng sasakyan. Alam na nila ang lifespan ng bawat bahagi gaya ng water pump, ilang milya, cycle o pindot ng button, switch at knob. Isinama na rin nila ang malalaking panel dahil mas madali na ang modular na disenyo ngayon. Ngayon, imbes na ibenta lang ang maliit na resistor, bahagi o switch kapag nasira ang screen mo. Buong assembly na plug and play na agad ang ibebenta nila sa halagang 3,800. Kahit maliit lang ang sira, buong set pa rin ang kailangang bilhin. Maraming sasakyan na yon ang ipinagmamalaki ang modular na disenyo ng makina, pati si BMW. At totoo, yung ilang modular nilang makina ay mas maganda kaysa sa mga luma nilang sasakyan. Ang punto dito, kahit kay Porsche halimbawa sa M96 na makina, itinuturing ito na mas integrated dry sump o halos modular na klase ng makina, kung saan madali itong palitan at ipalit sa iba. Sa totoo lang, karamihan sa mga lumang kagagawa ng makina noon kasama si Porsche ay nawawala na. Sa tingin ko, karamihan ng Porsche na yon ay may mas modular na disenyo, kaya hindi na practical i-rebuild ang mga makinang ito. Mas parang usapan na lang ito tungkol sa pagpapalit ng makina, ilalagay mo na lang yon kapalit ng $28,000 at pwede ka nang magmaneho. Noon, kapag may sunog na valve guides o sunog na valve, pwede mo lang i-rebuild yung top end. At oo, kahit may ilang malilikaing third party na gumagawa ng sariling proyekto at handang harapin ang mga hamon. Sa totoo lang, iba na ang paggawa ng mga makinang ito ngayon. Mas masikip, komplikado at modular, kaya parang napipilitan ka na lang. Kailangan mong magdesisyon tungkol sa sasakyang malaki nang ibinaba ng halaga. Ngayon, panahon na para itapon ang buong sasakyan o isang sasakyan na ang halaga ay 20,000 na lang pero aabutin ng 28,000 para palitan ng bagong makina. Anong desisyon ang gagawin mo? Tama, dahil sa lahat ng bagong teknolohiya ngayon, napakabilis at napakadaling bumaba ang halaga ng karamihan sa mga sasakyang ito.
Ibig kong sabihin, marami sa mga piyesa na ito kapag pinalitan mo ng isa, dalawa o tatlong module sa isang makabagong sasakyan. Ngayon, dahil sa pagbagsak ng halaga ng bagong teknolohiyang sasakyan na may 3 at 4 na silindrong turbo na makina at 100,000 milya na tinakbo, sobrang mura na ng mga ito. Ngayon, kapag nagkaisa o dalawang malalang sira ang sasakyan, hindi na ito kayang ayusin at nawawala na ang halaga nito. Maraming tao ang itinatapon agad ang 6 o 7 taong gulang na sasakyan dahil lang sa maliliit na pagkukumpuni na sana ay madali kung base sa disenyo ng mga sasakyan 10 taon nang nakaraan. Pero dahil sa sobrang mahal ng isang module o console o component o kahit ng DCT transmission o kahit ng CVT transmission, sa isang modernong Nissan, maaaring umabot ng $8,000 ang gastos. Samantalang ang halaga ng iyong Nissan Sentra ay $5,500 lang. Mas madali magdesisyon kaya madalas itinatapon na lang ito ng mga may-ari. Kita mo, dahil sa mga komplikadong disenyo at sobrang dami ng teknolohiya, maraming tao ang nagpapasyang mas piliin na lang panatilihin ang kanilang lumang sasakyan. Kaya ngayon, narito na ang desisyon. Nasilip mo na ba ang kalidad ng mga second-hand sasakyan? Basura, tama yan. Bakit? Dahil lahat ng magagandang sasakyan na sulit pagmamay-ari, mga kilalang brand, mga manufacturer, Acura, Lexus, Toyota, Honda, Mazda, kahit ano pa, yung mga kilala at respetadong manufacturer. Yung mga makikita mo lang sa second-hand na merkado ng kotse ay yung sobrang taas na ng tinakbo o wasak na o kaya may pangit at masamang history. Yun lang ang mga makikita mo. Swertehan na lang kung makakahanap ka ng 9 o 10 taong gulang na Toyota Camry na inalagaan ng isang 82 anyos na babae at ngayon ay binebenta na lang niya. Alam mo ba, binebenta niya ito na 60,000 milya lang ang tinakbo at laging sa dealer pinapaservice. Bihira na talagang makakita ng ganong klaseng bihirang maayos na sasakyan. Kadalasan, puro sasakyang bugbog, kalawangin o may malalang history ng aksidente ang nasa merkado ngayon. Kita mo, bakit napapansin na ng mga tao? Milyon-milyon nang nakakita sa mga kaganapan sa industriya. At ang simpleng katotohanan ay mas marami at mas maraming tao ang pinipiling iparebuild ang makina ng kanilang luma 15 taong gulang na kotse o truck. Di ko na alam ilang lumang pickup truck na kalawangin ang nakikita ko sa kalsada. Bakit gusto magmaneho ng kalawang? Hindi, pero ayaw nilang magbayad ng 70,000 para sa isang truck na may makina na malamang ay kailangan ng ipa-overhaul bago pa umabot ng 60,000 milya. Kaya nga, bakit ako gagastos ng 100,000 sa bagong truck kung pwede namang maglabas lang ng 8 o 9,000 para sa ni-rebuilt na makina? Oo, may kaunting kalawang sa paligid ng mga fender at nagiging malikhain ng mga tao, nilalagyan nila ng bolt-on na fender flares para matakpan ang kalawang ng ilang taon pa. Kapag nasira ang wheel bearings, gumagastos sila ng pa 1,000 para magpalit ng bagong front end sa kotse o truck. Ayos na agad, kahit ang lumang Honda CR-V, Toyota RAV4, 4Runner Camry, Corolla at Mazda 3 ay mga halimbawa. Ito ang mga halimbawa ng sasakyan na gustong makuha ng tao. At ayos lang sa kanila na bumili ng 4Runner na may 250,000 kilometro dahil meron itong naturally aspirated na V6 mula sa henerasyon noong 2008 at 2010 kung kailan umaabot ng 1,000,000 kilometro ang mga iyon. Walang pakialam ang mga tao, basta maganda ang katawan, handa silang sumugal at imaneho iyon. Noon, madaling sumugal dahil karamihan sa lumang sasakyan ay walang turbo o direct fuel injection. Ngunit OBD2 compliant naman ang marami sa mga ito. Pwede mong isaksak ang lumamong code reader, ayusin ito pagkatapos ng mabilis na diagnostic at gamitin pa ulit ng 200,000 kilometro. Kita mo, nagbago na ang lahat at dahil sa pag-unlad ng sektor ng sasakyan, unti-unti nang nauunawaan ng mga tao ang nangyayari. Ayaw ng marami magmaneho ng sasakyang parang vacuum cleaner na may baterya na $. 20,000 ang pagpapalit matapos 10 taon, kahit $. 8,000 na lang ang halaga ng sasakyan. Hindi ito makatuwiran at nagigising na ang mga tao. Nagsisimula na ring mapansin ng mga tao na dahil sa mga malalaking gastusin na ito, lahat ng kailangan mong gawin sa sasakyan ay nangangahulugan na nakatali ka sa service department ng dealer. $200, $220, $200, $220, 5 kada oras ang singil sa shop o sigurado buong araw. Ngayon, maisip mong hindi lang ito tungkol sa kakayahan mong bumili ng bagong sasakyan. Kahit na mataas at patuloy na tumataas ang presyo, 50,000, 52,000, 50,000, 52,000 ang karaniwang presyo ng transaksyon na yon. Yan pa lang ang maliit na bahagi. Ang tunay na malaking gastos ay sa susunod na 10 hanggang 15 o 20 taon ng paggamit ng sasakyan na yan kung tatagal pa nga, swerte mo na lang. Mas nagiging matalino ang mga tao. Milyon-milyong mamimili ang nagpasya na ayusin na lang ang gamit nila. At gusto ko ang luma pero maasahan kong Toyota, luma pero maasahan kong Honda,
Luma pero maasahan kong kotse, Lexus, Acura, dahil kaya ko itong ayusin. Hindi ako pagmamay-ari ng dealer o ng kotse. Magpapatuloy lang akong magmaneho. Pakisulat ng mensahe at ibahagi ang opinyon ninyo. Tulad ng dati, may mga video pang pag-iisipan. Sana magkita ulit tayo mga kaibigan. Hanggang sa muli, paalam.